Estrella Mendoza Gomez. Reynaldo Gomez. Lima sila lahat. Panganay, si Maria Cristina. Susunod si Danilo. Susunod si Reynaldo Jr. Susunod si Maria Lourdes. At bunso ang tatay niya. Reynaldo din. Reynaldo the third. Nalakas yung konti, medyo mahingit ako. Ilang taon na po kayong biyuda? Ako, it's about 39. Ilan taon ka, Lola, nung namatay si Lola? 30. Ay, atak naman sis. 32. Lola, maaari niyo po bang ikwento ang buhay niyo pagkatapos mawala po ng asawa? Pwede. Mahabang panahon na ang nakadaan. Namamatay ang husband ko. Si Reynaldo Gomez III ay isang 5 years old lang. At hindi ko akalain na kaya ko silang buhayin sa pamamagitan ng ako'y nag-abroad. Pero napakahirap sa abroad. Kahit nilalagnat ka, may sakit ka. Kaya pag abroad mo, yung may degree ka. Ako yan lang ako, yung BH lang ako. Kasi hindi man ako nakatapos. Ilan taon ka nag-abroad, Lola? 4. 4 years lang. Bakit ka bumalik agad after 4 years? Pag uwi ko dito, may sakit ako. Hindi na ako pinabalik kahit may pabalik pa ang visa ko. Sino nagbigil sa'yo bumalik? Mga anak mo? Oo, sila. Hindi na nila ako pinabalik. May paborito po ba kayo sa lahat ng mga anak niyo noong bata pa sila? Lahat sila ay paborito ko. Kasi lumaki silang may takot sa Diyos at lubha namang mababait. In return, mahal na mahal nila ako ngayon. Lalo na ang tatay nito. May mga pagkakataon ba na pinapalo niyo sila kapag nagalit o nagkamali? Oo, natural. Namamalo ako. Nagagalit ako. Lalo na kung sa mali sila. Kasi parang magising ang isip nila sa magandang asal. Pwede niyo ba, Lola, ikwento yung mga naalala mo ng mga bata pa sila? Maalala ko yan. Bata. Si Maria Cristina ay maliit na bata. Malikot. Punta ng punta sa kapitbahay. Kaya siya ay nahulog sa mesa ng kapitbahay namin. Pinadala ko naman sila agad kay Dr. Pais. Si Danilo ko naman, ay isang talagang hanggang ngayon naman kita mo, ay mabait na bata. At naging kamukha ni Reynaldo III at saka si Danilo, naging sila to. Naging ang tawag yan sa simbahan. Naging actress na sila. Hanggang sa mag-college ay tinaglay nila yan. Kaya puring-puri sila ng mga schoolmate nila, pati ang kanilang professor. Kaya hindi sila naakit sa fraternity. Kasi going straight sila talaga. At di naman nasayang ang paghihirap ko. Lumaki silang mababait at may takot sa Diyos. Si Baby Dragon, matigas ang ulong bata. Nag-aaral pa sila. Hindi na umuwi sa oras yan. Saan-saan ko hinahanap. At talagang napakalikot. Minsan nga yung kapitbahay namin naggagawa ng bahay. Di ba nung araw, hindi niya nabutan, kugon. Sinunog niya yon. Malikot yung anak ko na yon. Ang ginawa ng tatang ko, sinilid siya sa sako. At saka siya ibinitin. Yung wari-wari lang matakot. Asarin, hindi siya natakot. Iyak lang siya na iyak. Si Maria Lourdes, mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Kala mo siya galit,
Pero ang totoo, mahal na mahal ka naman niya. Hindi siya showy ng pagmamahal ka naman. Pag nakita ka na niya, love you, mami. Siya hindi, no. Basta, mami, good morning, yun lang, wala na. Ay, si Bunso. Hindi ko na malimutan yung Bunso. Liit pa yan. Mabait naman siya. Kung mga Bunso, iyakin. Madalas magkasakit. Then, kahit na nagdadamo ko ng sibuyas, gagapas ng palay, kasama ko yan. Hindi ko alam kung paano kung bubuhayin ng 5 yan. Naglabada ako. Ang upa sa akin sa labada is 90 pesos a day. Bibigyan ko na agad ng tigpa 5 pesos yan. Bibili na ako 1 kilong bigas, 5 itlog. Pinakamasarap naming ulam ay galunggong at munggo. Marami kong alaala sa buhay ko. Magaganda naman. Pero pag inisip mo, mahirap maging single mother. Mapakahirap. Tuwing linggo, nagsisimba kami. Yung mga anak ko, mabait sila. Wala akong tulak kabigin sa babait nila. Kaya ako, kumisana dito. 3 taon ako dito. Doon sa isa, 30 taon ako ron na. Kinukuha na naman akong taga Cavite. Susubukan ko sumama para makuha ko rin laob nila kung paano ang uri ng pagmamahal nila sa akin. Dito, alam ko na eh. Doon sa kabila, alam ko na din. Mahal na mahal nila ako. Hindi nila ako pinababayaan. Kaya tumawag yung isang anak ko, kukunin ako. Hinihintay ko naman kunin nila ako. Wala namang kasama ako talaga. Nang makita nila kung gaano o kahirap ang ginagawa ng tatay ni Nicole sa akin. Kaya kahit na I close my eyes now, very na ako. Okay na ako kasi may 5 akong anak, may 10 akong apo, may 4 na manugang. Fulfill na ako sa palagay ko. Anytime kunin ako ni Lord, I'm okay. Yan ang itinanim ko sa puso ko. Okay ako. Ngayon po, may mga pamilya na sila at nagka-edad na. Kamusta po yung mga anak? Ngayon may pamilya na sila, hindi naman nawala yung pagmamahal nila sa akin. Bagkus na dagdagan pa ng kanilang wife at anak-anak nila. Masarap na maganda ang buhay ko. Talagang nahirapan lang ako sa pagiging single mother. Pero alam niyo ba, maganda ako nung araw. Lola, tandaan niyo pa po ba at bilang ninyo ba ang lahat ng apo ninyo? Ang panganay ko ay si Jose Rafael, na may pamilya na rin siya ngayon, isang konsehala ng San Jose. Ang pangalawa kong apo ay si Maria Agata, na isa na ngayon teacher sa Central. Ang pangatlo ko naman ay si Jean Paulette, isa ng teacher high school, grade 10. Ang sumunod ko ay si Carlo Luis, si Maria Carmela, si Maria Katrina, na para asa general tenure sila ngayon. Susunod ay si Dominic, si Maria Ana Dominic, na isa ng reporter. Sumunod kay Dominic ay si Alfonso Miguel, gagraduate ngayon bilang civil engineering. At ang susunod ay si Gabriel. At susunod sa kanya ay si Ian. Si Ian ang pinakabunso kong apo. Kung meron kang iiwan na payo para sa mga anak mo, ano yun? Hinihiling ko kay Lord na magkasama-sama sila bago ako pumikit. Para masabi ko sa kanilang lahat, mahal na mahal ko silang lahat. At gusto ko rin kung ano pinakita kong pagmamahal sa kanila, ay ganun din ang gawin nila sa bawat isa.
Huwag magdamutan, magbigayan, at magmahalan. Sila naman ang kaya kong ipamana dahil wala naman ako. Gusto ko lang makitang maayos sila. Maayos naman sila lahat ngayon. Maayos. Salamat kay Lord. Sa mga apo niyo naman, ano naman yung gusto mong sabihin? Ganun din. Magmahalan sila. Huwag silang magdadamutan. Huwag silang... Kung walang pera isa at manghiram, bigyan. Pag walang pera yung isa, walang bigas, bigyan. Sa ganung uri ng maliit na bagay, maipapakita mo na kung gaano mo sila kamahal at kaimportante sa iyo. Ilan taong ka na, Lola? 79. Sa edad mong 79 years old, ano yung wish o hiling mo sa sarili mo ngayon at para sa mga mahal mo sa buhay? Ang wish ko sa sarili ko, halimbawa, kukunin na ako ni Lord. Matulog na lang ako, na hindi na ako magising, na hindi na sila magka-hospital pa. Ra-hospital na ako eh. Ayoko na mangyari ulit siya. Lagi kong papaalala, mahal ko sila. Magandang hapon sa inyo lahat. At maraming salamat. Nadinig niyo ang istorya ko. Pag tinuos-tuos, kulang pa yun. Sa haba ng panahon, nilagi ko sa mundo. Kaya may papayo ko rin sa inyo. Pagmahalan kayo. Kung konting problema lang, huwag yan palakihin. Huwag usap-usap. Kasi ganun ang gusto ko. Ayoko na lumalaki. Nagkakaproblema, nagkakasagutan, nagkakasakitan. Pag nakuha nyo lang kahit sa dalawang sila, mapalad kayo. Mamahalin na kayo rin. Ako mahal ko rin doon. Anong wish mo, Lola, sa 80th birthday mo? Malusog na pangangatawan. Masaya ako sa piling ko. Ito lang po.